Good morning! It's another morning and it's another devotion na kung saan po tayo ay patuloy pong lumalapit sa ating Panginoon sa pamagitan nga po ng tuwing umaga or day na pwede nating ilaan upang tayo po yung makipagniig po sa ating Diyos na buhay. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng bukas at buhay at tayo po yung mga may kalakasan pa. At salamat din po sa pagpapala at patuloy na pag-iikay niya sa buong magdamag. Hanggang ngayon ay may mga kanya-kanya tayong gagawin o ginagawa. Ito pong aking talatang pinagbubulayan ay napakaganda po nito isa sa mga siguro excellent verse, no, na sabi natin dahil sabi po rito yung sum up po siya noong buong 1 Corinthians na kung saan po ay wag na po tayong maikilos ng mga bagay, kundi maging steadfast daw po tayo, immovable. At yun daw pong works natin, yung mga gawa po natin, yung mga gawain na ginagawa po natin sa ngayon, ay hindi masasayang. Ngayon ang tanong, ano yung connection po ng kamatayan? At dito po sa sinasabi ng Lord na yung tinatawag po na hindi masasayang nang nakilord na tayo. Una po, ang tinatawag po na paggawa po natin, nung hindi pa tayo nakakilala kay Kristo, ay marami tayong ginagawa. At mga plano sa buhay, mga ginagawa po natin, na inakala po natin na ito ay tama sapagkat lahat naman po kapag ka po tayo ay nag-aaral, ang hinahagad natin ay tagumpay. Tayo po ay naghahangad na mabuhay, kumita, magtrabaho, magpaaral, maghanap yung hanap buhay na yan. At sa lahat ng bagay po, ang ating pong talagang sadya at ibig ay yung tayo po ay magtagumpay sa buhay. Ang problema po ay meron po tayong kaaway. Meron po tayong talagang hindi maiwasan. Di nga po yung kamatayan. Ngayon yung kamatayan po yan ay hindi po yan magiging tinatawag na ma-overcome natin kung wala po tayo kay Kristo. No? Kasi ibig po sabihin, lahat po ng mga ginawa po natin, ito man po ay kagandahan sa buhay, mga pangarap na ginawa po natin. Pagdating pala ho ng araw at pumasok po yung kamatayan sa atin, naroon po yung datag na hindi po pala ito nagtagumpay tayo. Bakit po? Kasi wala po tayo kay Kristo. Noon lamang po tayo ay nagtagumpay na dumating yung kamatayan sa buhay ng tao o sasapit o masusumpungan natin kapag tayo pala po ay naki Kristo Jesus. At doon po papasok po na lahat ng ngayon na gagawin po natin. Ano man pong gawin natin na nakala po natin na para sa tama at hari na kalooban ng Diyos, ay hindi na po yung masasayang. Kasi nangyari po, katulad po binabanggit ni Haring Solomon, lahat ng bagay na kanya pong naranasan, na-realize niya na walang kwenta. Ibig po sabihin, kung ikaw po ay walang kapagkilala sa Diyos, kahit na anong pong kagandahan sa buhay meron ka, kahit na gaano ka ka-professional, gaano ka kakilala, gaano ka kayaman, gaano ka kagaling, gaano ka kahusay, hindi po yan masabing kalooban ng Diyos na tunay na makapagdidiwang po tayo. Sayang po lahat pala yan sa buhay natin. Bali walang kwenta lahat po yan. Although sabi nga naranasan mo na yung kung ano yung gusto mong reward, naibigay na siya. Ibig sabihin yung kakulang gantimpala, nakamit mo na yan. Bakit po? Kasi yumamang ka, nakapag-aaral ka, natapos ka, nagtagumpay ka, nakapagtatrabaho ka.
sa buhay mo, nakakain ka, yun naman po talaga yung tagumpay sa iyo. Kaya lang, pagdating ho sa pananaw at paningin ng Biblia, kung wala ho pala tayong Kristo, panandalian po lang yung kasiyahan yan. At yung victory ng kamatayan na meron talaga hindi maiwasan, hindi niyo natin napagtagumpay yung kamatayan, kundi bagkus naging walang kwenta. At ang problema nun, ang ganda nga ng nagawa mo sa iyong buhay, sa iyong pagkakaroon ng panahon, oras sa buhay mo, at hindi ka kumikilala kay Kristo, hindi mo pala yan kayang i-maintain ng eternal life. Kasi meron pong kamatayan eh. Kaya mangyayari po, wala akong kwentang lahat yan. Kahit magsumikap ka, at dapat naman, kahit magtrabaho ka, at dapat naman, pero wala pong sense yan sa harapan ng Diyos. Dahil darating papanaw po, darating manghihina po tayo, darating makikita po natin patuloy po na yung desire ng puso natin ay nandun pa rin, pero wala pong joy, wala pong happiness o victory o pagdiriwang kang nakamtan. Bagkus ay paghihinagpis pa rin po ang mararamdaman natin kung tayo po'y wala kay Kristo. Kaya nga ngayon, yung ginawa po nating pagkilala po sa Diyos, hindi po yan nasasayang, kasi yan po ang nagbigay sa atin ng tagumpay. Anuman po mangyari sa ating buhay, kailanman hindi na po tayo mahiwalay kay Kristo. Kahit po yung kamatayan na sinasabi, ay hindi na tayo ihiwalay kay Kristo. At ang pinakamaganda, nagtagumpay po tayo sa buhay na ito, at hindi po nasayang yung gagawin po natin, ginagawa po natin, kasi nga po, naipasa po natin yung test po na kung saan po meron tayong pagsusulit. At ang pagsusulit yun, naipasa natin dahil po kay Kristo. Kaya mga kapatid, ano man po ang nangyayari po sa atin ngayon, talagang may sitwasyon po tayo, medyo may kahirapan po tayo. Tandaan po natin, huwag po tayo maikilos po nito, huwag po tayong mailigaw nito, huwag po tayo maikompromiso nito. Hindi po masayang mga kapatid yung pagkilala po natin kay Kristo Jesus, sapagkat at the end of the day, naman ang mangyayari sa atin, na kay Kristo po tayo. At ang pinakamalaga, yung kaligtasan pinagkaloob po sa atin ay naroon, at ang kapahingahan sa ating pong buhay na narito sa lupa na binigay po ng Banal na Espiritu ay naroon. Kaya patuloy naman po tayong manalangin at patuloy naman po tayong magbulay-bulay ng kanyang salita. At kung may panahon po tayo, atinan po natin mga gawain, kasi po ito yung mga pagkakataon na nagbibigay kalakasan po sa atin sa bawat araw ng buhay natin, sa kinakaharap po natin problema po ngayon. Darating po ngayon marami po mga bagay na kaakibat po ng giyera, na kung saan po ay na domino effect na po sa atin. Pagtaas po ng mga krudo, maging bilihin, maging pamasahe ay nakaambang na po. At yung mga threat po ng mga giyera-giyera. Pero sabi po ng ating Panginoon, sa Matthew 24:13, ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Piliin po natin ang manatili po tayo kay Kristo, sapagkat si Kristo lang po ang tunay na magbibigay po sa atin ng sapat at satisfaction na hinangad po nating puso. Salamat po and good morning to everybody.